At para sa ating balita, Russia at US nag-usap na patungkol sa Ukraine at ang kalunos-lunos na pinagdadaanan ng mga sundalong Ukrainian sa gera ating sisilipin. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Itinuturing ngayon ng mga eksperto na isang mahalagang araw sa kasaysayan ang naganap na pag-uusap kahapon ng mga delegado ng US at ng Russia sa lungsod ng Riyadh, kabisera ng Saudi Arabia. Ang nasabing pagpupulong na ginanap sa Diriyah Palace ay dinaluhan ng mga pangunahing diplomat mula sa Amerika, gaya nila US Secretary of State Marco Rubio at Security Advisor Mike Waltz, at ganon din si Special Envoy Steve Witkoff. Sa panig ng Russia ay dumalo naman sina Russian Foreign Minister Sergey Lavrov kasama ang presidential aide ni Putin na si Yuri Ushakov. Naging host naman sa pagpupulong ang Foreign Minister ng Saudi Arabia at ang kanilang National Security Advisor. Ayon sa mga analyst, isang malaking pagbabago ito sa kasaysayan dahil umano sa hindi inaasahang paghaharap ng dalawang superpowers ng mundo sa isang negotiating table. Matatandaan kasi na sa maraming pagkakataon ay madalas na binoboykot ng mga Western countries ang talumpati ng Russia, lalo na ni Foreign Minister Lavrov. Nagkaroon ng 4 na oras na pag-uusap ang bawat delegado at nagkaroon din ng working lunch. Sa kabuuan ay naging formal at seryoso ang nasabing pag-uusap. Walang ngitian, walang handshake at walang yakapan. Matapos ang pag-uusap, naglabas ng pahayag ang Estados Unidos at inilahad ang 4 na puntos na kanilang napag-usapan. Kabilang na ang pagbibigay ng mga solusyon at mekanismo kung paanong tutugunan ang mga irritants, mga bagay na nagsisilbing sagabal sa dalawang bansa. Hindi naman nagbigay ng dagdag na impormasyon ang US kung ano-ano ang mga nasabing irritants. Gayunman, nilinaw sa pagpupulong ang pagnanais ng dalawang bansa na muling ibalik sa normal ang kanilang relasyon, kabilang na ang pagtatalaga ng mga ambasador sa bawat isa. Laman din ng pagpupulong ang pagtatalaga ng isang team na tatalakay sa usapin ng Ukraine. Nais nila na tapusin na ang gera sa lalong madaling panahon. Ayon sa US, may dalawang issue na pangunahing pag-uusapan ng team na ito, at iyon ay ang territorial concessions at security guarantee. Well, there are some underlying principles. This needs to be a permanent end to the war and not a temporary end as we've seen in the past. We know just the practical reality is that there is going to be some discussion of territory and there's going to be discussion of security guarantees. Pangatlong bagay na pinag-usapan sa pagpupulong ay ang pagtutulungan ng US at ng Russia patungkol sa kalagayan ng Ukraine pagtapos ng gera. Ayon sa isang pahayag ng US State Department, nagkasundo ang dalawang bansa na maglatag ng pundasyon para sa pagtutulungan ng Russia at US upang pag-usapan ang kanilang mga interes sa geopolitika, ekonomiya at investment kapag natapos na ang kaguluhan sa Ukraine. Dahil dito, posible anya na alisin na ang mga sanctions sa bansang Russia at payagan ang Russia na mag-umpisa ng mga investment sa Ukraine o pumasok sa mga bilateral talks. Gayunman, hindi pa malinaw sa ngayon ang kahulugan ng nasabing statement. Nagkasundo din ang Russia at US na ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Nangako silang uusad sa isang mabilis at produktibong paraan. Kasama rin dito ang posibilidad na magpulong sina Putin at Trump. Bagaman wala pang takdang petsa kung kailan, naniniwala ang bawat panig na kailangang mangyari ang pagpupulong na ito. Tila naging masaya naman ang bansang Russia sa naging resulta ng pag-uusap. Sa katunayan, tinawag ng Russia ang nasabing pagpupulong na positibo. Kasunod ang pagpuri kay Trump dahil sa paglayo niya sa mga patakarang sinusunod noon ni Joe Biden. Malinaw sa pagpupulong na nais tapusin ng dalawang bansa ang gera sa Ukraine at muling itaguyod ang relasyon ng Russia at Amerika. Tanong ngayon ng marami, ano ang susunod na mangyayari pagtapos nito? May mga bagay na kailangan umanong isakripisyo para sa kapayapaan.
Kabilang dito ang pagpayag ng Russia na sumali na ang Ukraine sa European Union pero hindi sa alyansa ng NATO. Karapatan yan ng mga soberanong bansa. Tungkol ito sa proseso ng integrasyong pampolitika at ekonomiya. Tungkol dito, syempre, walang sino man ang pwedeng magdikta sa kahit anong bansa. Hindi namin gagawin yan. Gayunman, mayroon kaming kakaibang paraan sa pagtugon ng mga tanong tungkol sa seguridad at mga koneksyon ng Ukraine sa alyansang militar at pangseguridad. Sa kabilang banda, umayag na ang US na huwag maging bahagi ng NATO ang bansang Ukraine at tuluyang tuldukan ang pangarap nito na maging kasapi ng nasabing alyansa. Maliban dito ay marami pang mga konsesyon o kasunduang naka-line up, patay na rin sa ipinahihiwatig ng pagpupulong, kabilang na ang pagpapatigil ng mga sanctions at pagpapaubaya ng mga teritoryo. Ayon sa US, kailangang alisin na ang mga sanctions sa Russia sa oras na magarantiya ang mga kasunduang ito, mga bagay na ikinababahala naman ngayon ng bansang Ukraine. Sa kasalukuyan ay nasa West Asia din ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky para yan sa pagbisita sa ilang mga bansa. Pero gaya ng inaasahan, hindi imbitado si Zelensky sa ginaganap na pagpupulong sa Riyadh. Pero nilinaw niya na hindi niya tatanggapin ang anumang deal na mapagkakasunduan ng hindi sila kasama. Ukraine will not take part in the talks in Saudi Arabia. Ukraine did not know anything about them. Ukraine regards any negotiations on Ukraine without Ukraine as ones that have no result. And we cannot recognize anything, any agreements about us made without us, and will not recognize such agreements. Bagaman wala pang pinal na deal ang Russia at US, nangangamba naman si Zelensky sa mga ipinahihiwatig ng pagpupulong. Nakatakda sanang bumisita si Zelensky sa Saudi Arabia ngayong linggo, pero dahil sa pagpupulong na naganap, kinansila ng Pangulo ang pagbisitang ito. Gayunman, sinubukan pa rin ni Secretary Rubio na pagaanin ang kalooban ng Pangulo ng Ukraine. It's a high-level team, including those who are experts on these topics, the technical side, to begin to engage with their side on parameters of what an end to this conflict would look like. And on that front, obviously, there's going to be engagement and consultation with Ukraine, with our partners in Europe and others. But ultimately, the Russian side will be indispensable to this effort. Pero hindi ito sapat para sa Ukraine. Tanong ngayon ng marami, talaga bang isasali ang Ukraine sa pagbuo ng peace deal? Talaga bang kukonsultahin sila sa bawat hakbang na gagawin dito? O sa huli ay ipapakita na lang sa kanila ang isang nabuong kasunduan at pipilitin silang pumirma sa mga bagay na hindi malinaw sa kanila? Nananatili namang matigas ang paninindigan ni Trump na ituloy ang nasabing negosasyon. Alam niya na habol ni Zelensky ang garantiyang manggagaling sa US para sa kanilang seguridad. Kaya naman tinaasa ni Trump ang halaga ng seguridad na ito. 50% na parte ng US hindi lamang sa mga pambihirang mineral ng Ukraine kundi ganun din sa lahat ng yamang mineral ng bansa. At pangalawa ay ang malayang access ng US sa mga daungan, enerhiya at infrastruktura ng Ukraine. Mga bagay na nireject ni Zelensky. Pero ang totoo, wala naman talaga siyang opsyon kundi ang tanggapin ito. Naniniwala ang mga eksperto na itinali na ng usapan sa Riyadh ang mga kamay ni Zelensky at ang tanging pag-asa na lang niya ay ang mga bansa sa Europa. Sa ibang balita, ang kalunos-lunos na pinagdadaanan ng mga sundalong Ukrainian sa gera ating sisilipin. Habang abala ang lahat sa pagsisimula ng kasunduan para sa pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, nananatili namang mahigpit ang labanan sa gitna ng frontline. Patuloy ang mga sundalong Ruso sa pagsakop ng mga lupain ng Donbas na teritoryo ng Ukraine. Ayon sa Russia, matagumpay daw nilang naharang ang mga HIMARS missile ng Ukraine habang iniulat naman ng Ukraine ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga sundalo nila sa frontline. Nag-iiba na ngayon ang agos ng digmaan ayon sa mga eksperto. Umaabot na sa hangganan ang kapasidad ng hukbong sandatahan ng Ukraine at buong desperadong pinoprotektahan ang kanilang hanay laban sa mga Ruso. Habang ang mga Ruso ay patuloy naman sa pagpasok sa pinakaloob na teritoryo ng Ukraine. Sa Donbas, mahigpit daw na binabantayan ng Russia ang kanilang pananakop sa bayan ng Pokrov,
habang pinuputol ang mga daanan ng supply at kino-corner ang mga sundalong Ukrainian para sa isang matinding assault. Ayon sa mga litrato at video na inilabas ng Defense Ministry ng Russia, patuloy na dumadagsa ang kanilang mga tangke sa target location. Gumagamit din sila ng malalakas na missiles para wasakin ang posisyon ng Ukraine. There are almost no reserves. That is, there is almost no available infantry that could stay in such positions. The infantry is now sitting there for a week. They can sit in their positions for 2 weeks. Unfortunately, the current situation is that most of them leave their positions before the terms that I mentioned, but most of them are either wounded or killed. Bagaman nagkukulang na sa bala ang mga tropang Ukrainian sa pagpigil sa mga Rusong pumapasok sa hilagang bahagi ng Kiev, nananatiling nakapokus pa rin sila sa pagpapalakas ng depensa sa pinakahuling posisyon na kanilang binabantayan. Kahit papaano din ay nakakapagpahinga sila ng kaunting panahon sa tuwing inilulunsad ang kanilang mga bala. Defensive structures have always been a part of good defense from the enemy. In order to stop the enemy, we need fortifications we are building. You must understand that if there are no fortifications, people cannot keep their positions. They retreat and have no place to hide from the shelling and FPV drones. Sa ngayon ay patuloy na tinatarget ng Ukraine ang mga posisyon ng mga sundalong Ruso gamit ang mga armas na ibinigay ng mga Western powers. Ayon sa Russia, pinabagsak ng kanilang air defense system ang nasa 50 Ukrainian drones at na-intercept pa ang 2 HIMARS rocket na galing sa US. Ayon kay Zelensky, umaabot na sa mahigit 46,000 sundalong Ukrainian ang nasasawi mula nang mag-umpisang umatake ang Russia noong 2022, habang nasa 300,000 naman ang sugatang mga sundalo. Tahimik naman ang Russia kung gaano kadami ang casualty sa kanilang hanay. Sa ngayon ay nananatiling pangunahing problema ng Ukraine ang kakulangan nila sa tao. Bagaman nakapagdagdag sila ng 200,000 bagong mga sundalo mula noong Mayo ng nakaraang taon, nananatili pa ring manipis ang bilang ng kanilang puwersa upang tapatan ang nasa 400,000 sundalo ng Russia sa frontline. Hanggang dito ang ating balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.